first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng walang prenong pagtaas sa presyo ng langis, huli camp ang pang-hold up sa isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, kagabi. Ang isa sa mga suspect nakipagbarilan pa sa mga pulis. Huli rin ang kanyang kasabwat na isang menor de edad. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang motorista nagpapakarga sa gasolinahang ito sa Barangay Poblacion 1, General Emilio Aguinaldo, Cavite, alas 7 kagabi. Nang dumating ang dalawang sakay ng motorsiklo na ito at pumila na parang regular lang na customer. Bumaba ng motorsiklong dalawa at humanap ng tiyempo. Habang abalang dalawang pump attendant, doon na sila bumunot ng baril at ng hold up. Tinutukan ng baril ang dalawang pump attendant at saka mabilis sa inagaw ang mga bag nilang naglalaman na maghapong kita bago sumibat. Naiwan naman ang mga biktima na humihingi ng saklolo. Hinabol ng pulisya ang mga suspect na umabot hanggang sa Alfonso, Cavite. Nagpapatok pa ang mga suspect pero hindi pumutok ang gamit nilang improvised shotgun. Nagtangka pong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding pulis, kaya napilitan po na magpuputok ang ating mga pulis. Gumanti ang pulisya at tinamaan sa balikat ang nagmamanehong suspect kaya sumemplang ang motor. Inaresto siya pero nakatakas ang kanyang kasabwat. Sobrang bilis daw ng takbo dahil nga po gabi na ito, doon po ito talaga tumakbo sa masukal na lugar at sabi nga ay doon din daw po ito nagpalipas ng gabi. Sa pagpapatuloy ng follow-up operation kaninang umaga, natunton ay isa pang suspect at nakipaghabulan sa mga pulis. Nagtago pa siya sa ilalim ng nakaparadang sasakyan, pero huli pa rin. Ayon sa Cavite Police, na-recover sa mga suspect ang halos 100,000 pisong cash na ninakaw nila. Pati ang ginamit na motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at isang patalim. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect. Sila po ay talamak sa pagnanakaw po sa Apnan area, Nai, Garnate. O sila po ba ay miyembro ng isang grupo na siya pong involved sa mga nakawan. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Kulang 15 oras na lang bago mapaso ang ibinigay na deadline ni US President Donald Trump sa Iran para makipagkasundong wakasan ang gera. Kapag hindi nangyari yan, asahan na raw ang complete demolition ng Amerika sa Iran. Ang posibleng epekto niyan sa bansa at sa mga OFW alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa mga civilian power plant at mga tulay sa Iran kung hindi raw gagawa ng kasunduan ng Tehran para tapusin na ang gyera. 8 a.m. bukas, oras dito sa Pilipinas, ang itinakdang deadline ni Trump para sumunod ang Iran sa mga kondisyon ng Amerika. Hiling ni Trump sa Iran, isuko ang kanilang nuclear weapons at buksan ang Strait of Hormuz. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Pinal na raw ang deadline ni Trump, pero dati na rin niyang binago ang mga itinakdang deadline. Tumanggi naman siyang sabihin kung merong civilian targets. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want would to say tell you is that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Kasunod ng banta ni Trump, nananawagan ng Deputy Sports Minister ng Iran sa mga kabataan, mga atleta at cultural at artistic figures na bumuo ng human chain sa mga power plant sa kanilang bansa. Dagdag niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura.
Nauna na ring nagbabala tungkol dyan ang United Nations. They would constitute violations of international law. And I think whether something is a crime or not a crime would have to be decided by a court. But any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ang Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran, no? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and for another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Nasa 800 ang bilang ng mga Pilipino sa Iran sa ngayon. Sa buong Middle East naman, aabot sa 2.2 milyon ang mga Pinoy. Sa mga nakalipas na linggo, nagpapatuloy ang isinasagawang voluntary repatriation sa mga Pilipino sa mga bansa sa gitnang silangan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kung gaano kabilis sumipa ang presyo ng produktong petrolyo, hindi naman daw yan agad-agad bababa ayon sa Energy Department. Sabi pa ng dating kalihim ng DOE, baka malabo nang bumalik sa dati ang presyo ng mga ito. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Emil, ikalimang linggo na nga ng mega oil price hike. Ang presyo ng produktong petrolyo doble na mula noong isang buwan. Taya naman ng isang dating Energy Secretary, huwag na raw asahang babalik pa sa dati ang presyo ng langis. 160 pesos per liter na ang diesel sa ilang mga gasolinahan sa Quezon City. Sa Batanes, umaabot pa sa 164 pesos ang kada litro nito. Halos 20 pesos kasi ang taas ngayong linggo dahil sa patuloy pa ring giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pero dahil wala pang indikasyon na huhupa ang tensyon sa gitnang silangan, hindi inaalis ng Department of Energy ang posibilidad ng mas masidhipang taas presyo. Is it going to reach 200? I really do hope it won't, no? And I don't think it ever happened, that's a but it's a possibility also, kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa, and I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Ang DOE na mismo nagsabi, sa loob lang ng isang buwan, dumoble na ang presyo ng mga produktong petrolyo. In a matter of 1 month, our price has gone up to more than 100% increase, no? So sobrang, this is like by far the fastest and the highest increase of our oil prices. Sinilip ng GMA News Research ang datos ng DOE at kinumpara ang presyo bago at pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan. Ang pinakamurang diesel noon, nasa 48 pesos lang kada litro ang presyo. Pero ilang linggo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28, nasa 125 pesos per liter na ang pinakamurang diesel ngayon. Higit doble ang tinaas. Ang pinakamahal naman na diesel noon, mahigit 73 pesos per liter lang. Pero pumapalo na ngayon sa mahigit 170 pesos na mas mataas ng halos 100 piso.
Ang pinakamurang gasolina naman noon, nasa mahigit 52 pesos per liter lang. Pero ngayon, nasa mahigit 87 pesos na. Ang pinakamahal na gasolina naman, higit 77 pesos per liter lang noon. Pero halos 120 pesos kada litro na ngayon. Bago ang giyera, nasa higit 77 pesos per liter ang pinakamurang kerosene. Pero nasa halos 158 pesos per liter na ngayon. Higit 100% ang tinaas. Ang pinakamahal na kerosene, nasa higit 98 pesos per liter noon. Pero ngayon, nasa 178 pesos per liter na. Ang masaklap, sabi ni dating Energy Secretary at Leyte Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo. Bagay na sinang-ayunan ng kasalukuyang Energy Secretary na si Sharon Garin. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat dahil maraming infrastructure na nasira. There is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. 900,000 barrels ng petrolyo ang inaasahang darating ngayong Abril. Pinag-aaralan na rin ng DOE ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Pag nag-worsen si Middle East, at least we have other options like Americas or even Africa, Australia. So kailangan mag-open tayo ng agreements there so that we can access also from other countries. And then next is that what types of products we procured more than 1 million barrels of diesel. Next is LPG. And then I think we are targeting about 2 million with the budget that we have been given, 2 million barrels. Ayon kay Secretary Garin, matapos ang pulong kasama ang DBCC o Development Budget Coordination Committee, wala pa raw desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspinde ng excise tax. The difference kasi on excise tax kasi is it is being charged upon entry into the country, meaning upon importation. So pag na-import mo na, nakabayad ka na. So everything that we are selling now, that it's within country, which is 50 days of supply, excise tax have been paid already for that. Kahit i-announce mo mag-excise tax suspension ka na today, that won't be felt yet kasi nabayaran na kasi, di ba, nag-stock up tayo. Emil, ayon nga sa Department of Energy, hintayin na lamang daw ang desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspende ng excise tax. Pero hindi raw agad mararamdaman yan. Yan muna, latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Mas masahol pa sa pandemya. Ganyan kung ilarawan ng isang jeepney driver ang araw-araw na pasakit na kanilang pinapasan dahil sa kakarampot na kita mula ng magmahalang langis. Ang panaghuwe ng mga tsuper sa pagtutok ni Mark Salazar. Kada araw, pahirap ng pahirap ang laban ng mga tsuper. Silang pinakaunang pinadapa ng oil crisis. Ang pinakauna rin bang bibitaw? Tuwing bibiyahe po kami sa umaga, magulo yung isip namin kasi hindi namin alam kung tutuloy ba kami kasi ang taas ng diesel. Baka mapunta lang sa diesel yung ipapasada namin. Kung hindi naman kami tutuloy, hindi namin sure kung may pambibili kami ng pagkain bukas o sa susunod na araw. Kaya laban lang talaga. Laban lang, sabi nga ni EJ na pinasok na rin ang pagtitinda ng 3-in-1 coffee at cup noodles sa kanilang terminal sa Las Piñas para makadagdag. Dahil nga po sumapit sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap po yung biyahe, kaya naisip ko po na mag-sideline para makadagdag din po sa income namin. Ayong kita ko po sa paninda na 250, 300, nakakadagdag po yun sa kinikita ko sa jeep. Yun yung binabudget namin.
Nag-viral naman online ng tsuper na si Alan matapos tumirik ang kanyang jeep sa rutang Alabang-Zapote. Natuyuan siya ng diesel dahil tingi-tingi na siya kung magpakarga. Nakuna ng pasahero ang humahangos na si Alan para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya sa mga naabala niyang pasahero. Kaya po ako sa mga pasaherong iba kasi nagbumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Si Alan, si EJ at iba pang tsuper sa ruta nila ay nagte-take home na lang ng 250 to 300 pesos sa 12 to 14 hours na pasada. Sa totoo lang sir, yung kinikita namin ngayon, halos pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Ngayon po hindi na talaga kaya, napupunta na lang po sa diesel. Dumaing din sa amin ang dispatcher ng terminal ng jeep sa Alabang na hindi kasama sa ayuda na para bang naiiba pa ang kanilang kwento. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Paano na yung pang-araw-araw namin pagkain kung wala nang biyahe ang jeep? Sa rutang Lagro, Anonas sa Quezon City naman namin nakilala si Jose Hugaban. Sa 3 dekadang laban niya sa kalsada, ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na parabang walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Mas masahol pa nga sa pandemic ito. Wala na ngayon wala na kinikita. Hindi mo naman masisi ang mga tsuper kung ngalay na sila sa pagkapit. Habang hinahangaan mo naman ang ibang fight till the end. Na lang sa operator yung jeep, i-surrender na lang pag hindi na po kaya pag mapupunta lang sa diesel. Mahirap kasi sir na pilitin mo naman yung lagi-lagi yung biyahe, wala talagang mangyari. Kasi may 2 anak po ako So hindi pwedeng sumuko na pag mahirap yung biyahe, itigil ka na, hindi po pwedeng ganun yung maging mindset Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos na pag-iigpit ng DILG, halos 70 individual agad ang nasampulan at hinuli sa Quezon City dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Karamihan sa kanila, mga menor de edad na nasa kalye kahit gabi na. Nakatutok si James Agustin. Sinuyod ng mga pulis sa mga kalsada at eskinita sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City sa ikinasang Oplang Galugad mag-alas 11 kagabi. Inabutan ng ilang minor de edad na nasa kalsada pa kahit curfew na. Inimbitahan sila at kanilang magulang sa barangay hall. Sinita naman ng 3 minor de edad na nasa kalsada pa. Mga residente pala ng Las Piñas at Caloocan. Pauwi na raw sila matapos dalawin ng kaibigan. Anong rason mo? Bakit mo kinakamusta? Kung okay lang po siya dito sa kanila. Makipag-ugnayan ng social worker sa kanilang magulang. 19 minor de edad na nahuling lumabag sa curfew. Kabilang ang 3 anak ng babaeng ito. Naglamay po ako sa baba po. Na di ko alam, umakyat pala sila po. Pero pinagsasabi? Oo, sinabihan ko po paggabi na umuwi na kayo sa bahay. Sabi ko sa kanila. Ayaw makinig matigas yung mga ulo. 5 lalaki naman ang walang damit pang itaas ang nasita. Ang isa na akto ang umiinom sa kalye. Naginom po ako, pakita po ako. Kaso nasa aktuan po ako. Ano ba okasyon? Wala naman po, pampantok lang po sa akin. Nagsagawa rin ng Oplang Galugad ang Laloma Police sa Barangay Apolonio Samson at Barangay Manresa. 13 lalaki ang naaktuhang walang damit pang itaas. 7 minor de edad ang lumabag sa curfew. 34 naman ang naitalang may paglabag sa batas trapiko. Sa Cubao, ilang lalaki rin ang nahuli dahil walang damit pang itaas. Sa kabuuan, 87 ang natikitan sa iba't ibang lugar sa lungsod. Dati na nagsasagawa ng Oplang Galugad ang QCPD. Mas hihigpitan lang daw kasunod ng utos ng DILG na paigtingin ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Bawal na rin ang mga nagiinuman sa mga kalsada, mga walang damit pang itaas, at mga nagvividyoke paglampas ng alas 10 ng gabi. Paigtingin po natin ang ating police visibility, especially during night time. Nandiyan po yung alam namin kung saan yung crime-prone areas. Kung pwede po sana makipag-cooperate kayo. Ginagawa naman na po to, but by this time, mas marami po tayong personnel yung dinibote. Inisyo ng ordinance violation receipt ang mga nahuli. May multa ring 1,000 hanggang 5,000 piso, depende sa ordinansang nilabag. James Agustin, nakatutok, 24 oras.
na mataan umano sa Vietnam ang negosyanteng si Atong Ang na wanted sa patong-patong na kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Kinukumpirma pa ng DILG ang impormasyon at pag nakumpirma ay kaagad daw mag-a-apply ng formal extradition para maibalik si Ang sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Magtatatlong buwan na mula nang lumabas ang unang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ipinaaresto siya ng korte sa Santa Cruz, Laguna dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa 19 na sabongerong hindi na makita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. May hiwalay ring arrest warrant na inilabas ang korte sa Lipa at San Pablo. Sabi ng DILG, maabot na sa 200 lugar ang idinulugad ng gobyerno sa Pilipinas para hanapin ang tinaguriang most wanted sa Pilipinas. Sinisilip din ang ilang bansa sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia kung saan umano siya may negosyo. Pero ngayon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na bineberipika nila ang impormasyong may sighting umano kay Ang sa Vietnam. Wala siyang record sa BI na dumaan so most probably sa backdoor siya dumaan doon sa Mindanao part. Ayon kay Sec Rimulya, kung naroon nga si Ang ay mag-a-apply agad siya ng extradition para mabalik si Ang sa bansa. It is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. We have to verify first through back channels kung doon talaga. Then we will file the appropriate actions after. Umaasa naman ang kalihim sa pakikipagtulungan ng Vietnam. Mahirap doon kasi communist ang government doon so very strict sila sa law and order. So I don't think na makaka-creation ng negosyo ron. Hinihintay pa raw ng DILG ang paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Ang na may patong sa ulo na 20 milyong piso. Pagtiyak naman ng NBI, sinisilip nila ang impormasyon. Anything is possible right now. Sabi ko naman palagi, yung borders ng Pilipinas madaling pasukan at labasan eh. If there's a lead, then titingnan natin. Tuloy-tuloy pa rin naman yung follow-up. I created a team to monitor tsaka matrace kung nasan talaga siya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi ipagbabawal sa Pilipinas ang online game na Roblox. Ayon yan sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang inanunsyo ng DICT. Kasunod ng pakikipagpulong sa kanila ng pamunuan ng Roblox. Kasama po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, law enforcement agencies at pribadong sektor. Inilatag ng Roblox sa pulong ang mas mahigpit na safeguards sa kanilang platform, kabilang ang striktong monitoring, reporting mechanisms at age-appropriate content controls. May information campaign din sa April 12 para gabayan ang mga magulang. Giit ng DICT, mananatiling pangunahing prioridad nila ang kaligtasan ng mga kabataan. Ang mga hakbang na ito'y bunsod ng mga reklamo na nagagamit umano ang game para makausap umano ang mga batang players ng ilang matatandang gusto silang abusuhin o gamitin sa karahasan. Good evening mga kapuso! Busy man sa mga sunod-sunod na projects. Health is wealth pa rin ang mantra ni Sparkle star Sanya Lopez. Kailangan daw ito lalo't mapanghamon ang kanyang mga ginagawang role recently na kanyang lubos na ipinagpapasalamat. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinasaya ni Sanya Lopez ang kanyang supporters at fans sa isang recent event sa isang mall sa Mandaluyong. Bigay todo si Sangre Danaya sa kanyang song and dance number. Bukod sa pagiging parte ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre, may upcoming movie rin si Sanya kaya puno raw siya ng pasasalamat. Super happy talaga ako, no? Ang dami mga blessings na dumadating sa atin, lahat talaga ng mga projects, diba, binibigay sa atin, and I'm so thankful talaga, wala na ako masabi. At dahil sunod-sunod ng trabaho, priority rin daw ni Sanya ang kanyang health and wellness. Madalas daw siyang nag-workout, hindi lang daw in preparation for summer. Dapat lagi kang fit, especially sa klase ng trabaho natin now. We need to be healthy and fit at the same time para mas magaan din sa trabaho natin, kinikilos natin every day. Tsaka yung ang dami ng mga Filipinos now na very health conscious.
Ibinahagi naman ni Sanya ang kanyang working experience kasama ang co-star sa movie na Midnight Girls, kung saan gaganap siya bilang isang entertainer sa Japan. Kasama niya sa movie sina Jody Santa Maria, Loisa Andalio at Jane Oineza. Super okay sila, as in ang galing-galing nilang makisama. I didn't expect that kasi I'm from other network, diba? Siyempre kapamilya sila, kapuso ako, siyempre nag-a-adjust din ako. Pero ang bilis rin nila mag-adjust. Alam mo yon, yung hindi nila pinaramdam na galing ka sa ibang network. So parang matagal na kami magkakaibigan. Sa ngayon ay exploring the beauty of China si Sanya. Sa Instagram, ibinahagi niya ang ilang snaps sa kanyang trip. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinagtrabaho na nga ng iligal, ikinulong at binugbog pa umano ang dalawang Chino na sinagip sa Parañaque. Ang mga suspect, mga kapwa rin nila Chino. Nakatutok si John Consulta. Napasugod ang mga ahente ng NBI-NCR sa bahay na ito sa Parañaque para sagipin ang dalawang Chinese na hawak daw ng isang grupo ng mga dayuhan. Sa gate pa lang, huli agad ang isa sa mga suspect. May isa pang nagtangkang magtago sa kabinet pero nahuli pa rin. Ayon sa NBI, ikinasa ang operasyon kasunod ng sumbong ng isang dayuhan din. Kaibigan niya na according to him, pinipilit magtrabaho ng illegal, fishing, online gaming illegal. So ayaw nung kaibigan niya, ang ginawa, kinulong at binugbog. Ipinakita ng isa sa dalawang nasagip na biktima ang mga latay sa kanilang likod matapos ikulong at pahirapan umano ng kanilang mga sariling kababayan. Ipo-force labor pala nila, sinasaktan, ginugulpi nila at hindi pinapalabas. Nangyari pa to mga ilang weeks na at buti na lang may nagreklamo para matrace kung nasaan sila. 5 Chinese national ang arestado, wala pa silang pahayag. Pinoproseso na ang dalawang Chinese rin na nasagip sa operasyon. Patong-patong na kaso to, may kidnapping, serious illegal detention, tsaka yung serious physical injuries din. Ang penalty nito, kung hindi ako nagkakamali, 20 years and 1 day to 40 years yung pagkakakulong nito. At napag-alaman pa nga natin na yung mga 5 na to ay wala ng legitimate na papeles para manatili sa bansa natin. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Matapos ang linggo-linggong mega oil price hike, sinabi ngayon ng Philippine Statistics Authority na sumipa ang inflation rate nitong Marso. Pinakamataas na ito mula noong July 2024 at pinangangambahang tataas pa ito ngayong Abril. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng langis mula nung isang buwan, hinila pataas ang presyo ng iba pang bilihin. Kaya ang inflation rate nitong Marso tumama sa 4.1%, halos doble kumpara noong Pebrero. Pinakamataas ito sa loob ng mahigit isang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malamang daw magiging mas mataas pa ang inflation rate ngayong Abril. We are seeing higher numbers itong April because we had a series of price increases during the first week and we're not seeing any development that it might go down. May mga spillover effection and based on the previous years kung saan nagkaroon din tayo ng spike sa fuel prices sa world market ay mabilis ang impact niya sa iba pang mga commodity items. Halos 60% ang inflation sa diesel, mahigit 27% sa gasolina. Ang presyo ng bigas na pababa na ng mahigit isang taon, nagsimula na ring tumaas. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na ng 57 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yun namang premium o primera klase, lampas na ng 60 pesos kada kilo sa ilang pamilihan. Kaya naman lalo pang dumadami ang mga namimili ng benting bigas sa mga kadiwa centers, gaya dito sa Bureau of Animal Industry. Pero limitado lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga PWDs, senior citizens, solo parents at mga miyembro ng 4Ps. Kaninang umaga, nagkabuhol-buhol ang pila sa Kadiwa Center dito sa Bai. Kaya maraming senior citizens ang nagrereklamo. Sumabay din po yung appointment, sumabay din po yung nakalista, sumabay din po yung walk-in, kaya po nagkagulo-gulo.
Po, hinihikayat po namin na magpa-appointment system po sila. Mahirap po kasi nakakapagod lalo na kung wala kang upuan. Mabuti nakakaupo dyan sa may kahoy. Hindi na ako makatagal na nakatayong mga isang oras. Bakit inuulit-ulit na online? Kagaya sa amin, senyor, wala naman kayo alam na mag-online. Kagaya sa amin. Kagaya sa akin, wala naman kong cellphone. Paano ko ma-online? Inalaw pa rin naman po natin yung mga walk-in. Yun nga lang po ay nilimitahan na natin dahil nga po gusto natin ay makita nila kung ano yung kagandahan nitong appointment system para nga po mas madali po yung proseso para sa kanila. Hindi ho nila kailangang magantay ng buong hapon. Opo. Para lang po nila. Sabi ng Department of Agriculture o DA, dinagdagan na ang bigas na binebenta sa Kadiwa centers. Lahat ng in-establish na kadiwa, supposed to be talaga lahat yan merong enough stock per day na talagang itinatakda nung ano. Pag minsan siguro, sa dami nga ng bumibili, siguro maaga nagka-close. There are times na talagang pabalik-balik, baka binibili nila yun at pwedeng ibenta. So, nag-start na yung kanilang pagtingin dito at tracing kung merong mga ganitong insidente. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura, isang grupo ng mga magsasaka na bawasan na ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Naiipon yung mga gulay sa mga bagsakan dahil wala na masyado ring bumabiyahing mga trader o kung meron man, talagang medyo mahal at maraming nabubulakan po ng mga gulay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inireklamo ng Presidential Communication Office sa Department of Justice ang social media page na nagpapakalat umano ng fake news para manakot. Babala pa ng PCO, hahabulin din ang iba pang magtatangkang manlito sa publiko sa gitna ng krisis sa langis. Nakatutok si Dano Tingkungko. Balita ukol sa energy lockdown, fake. Fuel shortage, fake. At emergency lockdown dahil sa COVID-19 Cicada variant, fake. Ilan lang yan sa mga post ng Facebook page na Malasakit News Pilipinas na inireklamo ng Presidential Communications Office o PCO sa Department of Justice dahil layon lang daw i-scam ang publiko o di kaya'y magdulot ng panic. These totally false posts involve a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic, uninvented emergency lockdown of an imagined COVID-19 Cicada variant. We are asking the Department of Justice to investigate, determine the persons that fabricated them, and bring them to court. Kanina nagsampa na ang PCO sa Department of Justice ng reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o paglathala ng fake news laban sa naturang Facebook page. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Ang reklamo sa naturang social media page, buena mano ng katatatag lang na anti-fake news desk ng PCO kasabay ng paglunsad ng Oplan kontra fake news nitong Marso. Pinadalhan ng GMA News ng mensahe ang Malasakit News Pilipinas sa kanilang Facebook page para mahingan sila ng pahayag. Wala pa silang tugon sa ngayon. Hindi malinaw sa ngayon kung sino ang nagpapatakbo ng naturang Facebook page. Babala ng PCO, sample pa lang ito sa mas pinaigting nilang kampanya kontra fake news. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang 9 na individual na hinihinalang sangkot sa iligal na petroleum trading sa Navotas. Ayon sa mga otoridad, walang maipakitang mga dokumento ang mga naarestong driver, helper at vessel captain. Nakumpiska sa operasyon ng isang fuel tanker na naglalaman ng nasa 15,000 liters ng diesel. Nakuha rin ng isang cargo vessel na gamit umano bilang isang makeshift depot at naglalaman pa ng 50,000 na litro ng krudo. Nagkakalaga ang mga yan ng nasa
9.75 million pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga naaresto na maaharap sa asunto. Ilang subpoena pa ang inilabas ng House Committee on Justice para sa pagdinig nito sa April 14, kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pinadalhan sa pagtuto ni Tina Panganiban Perez. Sa subpoenang ipinadala ng House Justice Committee, pinahaharap nila sa pagdinig sa April 14 si State Auditor Gloria Camora ng Commission on Audit o COA. Pinapadala nila kay Camora ang mga dokumentong isinumite sa COA ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasama rito ang mga check at voucher transaction mula December 2022 hanggang July 2023, liquidation reports at sworn certification ng mga kaukulang opisyal. Magugunitang kasama sa mga naungkat na dokumento ng Kamara noong 19th Congress kaugnay sa confidential funds ang mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga individual na walang birth, marriage o death certificates gaya ni na Mary Grace Piatos, Milky Secuya at Kokoy Villamin. Confirm na yun darating. Natanongin lang yung kuha, meron bang notice of disallowance or na fully satisfied ba ni VP Sara yung explanation niya doon na instead na meron siyang notice of disallowance, yung explanation na doon sa mga audit observation memorandum was acceptable to COA. Yan lang yung issue doon eh. Sa subpoena na ipinadala naman kay BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, pinasusumite naman ang mga tax record ni VP Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio at iba't ibang negosyo. Kabilang dito ang annual income tax returns ng mag-asawa mula 2007 ng Vice Mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2025 ng bise na ito. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Isa pang pinadala ng komite ng subpoena para sa April 14 hearing si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na nagnotaryo ng affidavit na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga. Kasama sa pinasusumite kay Pantonal ang original na kopya ng affidavit ni Madriaga. Kung you are required to testify, even if you are a person deprived of liberty, nakakulong ka, hindi ka naman pwede magsinungaling eh. But dahil nakakulong ka, madali kang ipatawag kung the subpoenaing body is authorized to require your presence. Ganoon yun. Hindi pwedeng masapa. Unless na magkasakit siya na hindi siya makalakad or bedridden siya or he has infectious diseases na kailangan may certification yung doktor. That is the only fact na pwede siyang mag-excuse muna na hindi attend. Nauna nang pinasabpina ng komite si Madriaga para humarap sa pagdinig. Natanggap na ni Madriaga ang sabpina kahapon. Idiniin sa mga sabpina na ang hindi pagsunod dito ay may katumbas na parusa sa ilalim ng batas. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga hybrid electric car na made in the Philippines. Ito ang planong gawin ng isang kilalang car manufacturer sa bansa. Sa pagharap ng mga opisyal ng kumpanya kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nilang nais nilang sumali sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng gobyerno. Layo ng programa na mabawasan ang polusyon pati na rin ang dependence ng bansa sa inaangkat na langis. Ang plano, magtatatag ang car manufacturer ng hybrid vehicle manufacturing capability sa isang planta sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahan sa bansa. Sabi pa ni Finance Secretary Frederick Go, posible ring maging exporter ng mga hybrid na sasakyan ng Pilipinas. Ngayong abot hanggang sa mga kusina ang mahal ng presyo ng langis, nakahanap ng alternatibong paraan ng pagluluto ang ilang taga-Bontoc sa Mountain Province. Di na kailangan ng LPG o uling dahil literal na mainit at kumukulo ang tubig mula sa bukal sa Barangay Mainit. Ang mga residente
Nasubukan ng maglaga ng itlog sa hot spring. Doon na rin nila pinapakuluan ng ilang gulay. Ang mainit na tubig, kaya na rin daw magluto ng instant noodles. Sa panahon ng krisis, malaking bagay raw para sa mga residente ang mainit hot spring na dinarayo rin ng mga turistang gustong maligo sa lugar. Mga kapuso, kung naiinitan na tayo ngayon, hindi pa po yan sagad at posibleng tumindi pa yan. Ayon yan sa Pag-asa. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. 3 araw nang nasa danger level ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius noong Sabado de Gloria, April 4. Ang Dumangas is located in a coastal area wherein ang temperatura ng dagat nag-contribute sa pagpa-increase ng kataason ng heat index. At the same time, malapad abi ang mga kapunungan nga malapit sa estasyon ng Dumangas wherein ang mga punong wala na sing tubig. So nag-increase man ang temperature tapos kuwan sang hangin, ginaupod sa dapya, kag nag-increase ang aton nga heat index. Kaya naman ang mga residente, kanya-kanya ng diskarte para makapagpapresko. Ang negosyong ice candy ni Merly, patok daw sa marami. Okay lang kahit pabilad sa init sa paglalako, may uwi lang nakita. Sa subong kay mainit, addo-addo gid sir ubos ang akon nga ice candy. Naga-inom lang ko sang vitamin sir para sa hindi ko matamaan sa init. Mga supplement bala, tubig, more tubig. Sina Joel kasama ang ilang senior citizen, nagpapahagin at nakikisilong muna sa ilalim ng kahoy. Buko juice raw ang kanilang pamatid-uhaw. Ito po, iwan naman sa loob ng kahoy para relax sa makakuha sa hangin ng mga brumugnaw. Kaya daw hindi magunta ng init. Sa kabila ng matinding init, wala pang naitala na heat-related injuries o emergency cases sa bayan ayon sa MDRRMO head ng Dumangas. Pero paalala ng mga eksperto, iwasan ang paglabas sa bahay o pamamasyal na tirik ang araw. Lubhayang delikado lalo na sa mga may sakit, pati sa senior citizens. Magagawa sa under the exposed sa tama agad kainit, alin alas 11 hasta alas 3. Payo pa ng Pag-asa, magsuot ng mga damit na magaan ng tela at tumodo sa tubig, huwag sa kape. Mga kape, milk tea, although feeling mo nakaka-refresh, pero maganda pa rin talaga yung tubig. Ito yung ating warm and dry season kung saan ito yung tinatawag natin tag-init na kapag ganito, mula Abril hanggang Mayo ay mararanasan natin ang matitinding init. Kaya naman patuloy kami nagmo-monitor. Simula pa lang ito at maaari pa nating maasahan ang mas may init pa na heat index. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigang Bayan tungkol sa kaso kaugnay ng maanumalya umanong flood control project sa Pandi, Bulacan, pagdududa ng prosecution team sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH sa NBI para iligaw ang kanilang investigasyon. Lumabas kasi na magkaibang lokasyon ang pinuntahan ng inspeksyonin ang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Tila nagkakalituhan na sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa. Ang 2 testigo kasi ng prosekusyon, magkaibang lokasyon ang pinuntahan para inspeksyonin ang kinekwestyong 92 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Si Engineer Kenneth Fernando ng DPWH Bulacan 1st District, sinabi kaninang damo lang ang inabutan niya ng inspeksyonin ang lugar nitong Marso. Kahapon naman, tumestigo si Attorney Ivan Samson ng NBI at sinabing putikan ang kanyang inabutan ng mag-inspeksyon noong nakaraang taon. Nang ikumpara ang pinuntahan nilang geographic coordinates, lumabas na ang pinuntahan ni Engineer Fernando ay ang kulay dilaw ng i-plot niya sa Google Earth. Binatay daw niya ito sa mismong records ng DPWH Bulacan at detailed project matrix. Ang pinuntahan naman daw ni Attorney Ivan Samson ng NBI ang kulay asul sa Google Earth. At ang sabi pa ni Fernando, sa coordinates na hawak ni Samson, may ibang proyektong nakatayo na buo. At ang napuntahan ni Samson umano ay ang pagitan ng dilaw at asul. Duda ng prosecution team, sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH kay Samson at sa NBI kaya naligaw ito. Para malinawan, nag-issue ang korte ng subpoena duces tecum kay Fernando para ibigay sa korte bukas ng hapon ang mga impormasyon sa sinasabi niyang nakatayong proyekto. Para sa kampo ni Revilla, ghost project o hindi, walang kinalaman ang dating senador.
Whether ghost or not, wala pong pirma, wala pong pangalan, wala pong involvement si Senator Revilla. Sa Sandigan Bayan 6th Division naman na dumidinig ng malversation case laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at kanyang mga co-accused, kabilang ang mga opisyal ng SunWest Construction na kanyang itinatag. Iniharap ng prosekusyon ang huli nilang testigo, si Attorney John Mark Busa ng Anti-Money Laundering Council. Lumabas sa investigasyon ng AMLC na batay sa recorded bank transactions, nakatanggap pa si Ko ng aabot sa 802 million pesos mula sa SunWest mula sa taong 2019 hanggang 2025. Nangangahulugan daw na kahit nag-divest na si Ko ng interes mula sa kumpanyang itinatag niya ay beneficial owner pa rin siya ng SunWest. Sa June 2, magsisimula magpresenta ng ebidensya ang depensa. Hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon si Ko na pinaniniwala ang nagtatago sa ibang bansa. Sabi ni DILG Secretary John V. Cremulya, inaasahang lumabas ang red notice mula sa Interpol o International Criminal Police Organization sa susunod na 2 linggo. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. We will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Kukuntin ko sila for the next 2 weeks. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Pilit ngayong nagpapakatatag si sparkle artist Ashley Rivera para sa kanyang ina na nakikipaglaban sa cancer. At para mapagaan kahit papaano ang mabigat na pinagdaraanan, ginagawa ni Ashley ang lahat para mapangiti ang ina. Nakatutok si Aubrey Carampel. Sa likod ng masayahin at palabirong Ashley Rivera. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ang mabigat palang pagsubok na kanyang pinagdaraanan matapos ma-diagnose ng stage 4 lung cancer ang kanyang ina. Nitong April 1, ibinahagi ni Ashley ang kalagayan ng ina. Bilang likas na komedyante, gusto raw sana niyang patawanin ang mommy. Pero may mga pagkakataong di nga raw maiwasang maging emosyonal bilang anak. I hope you know, dear, how much I love you. Sa kabila ng masakit na realidad, pinipilit ni Ashley na magpakatatag at patuloy na pagaanin ang pinagdaraanan ng ina. A day ago lang, nag-share si Ashley ng update na her mama is doing fine at nananatiling lumalaban sa sakit. Kalakip niya ng kwelang sayaw nilang magkapatid habang nanonood ng kanilang mama. Sa ngayon, halos hindi na raw muna umuuwi si Ashley at kanyang kapatid para bantayan sa ospital ang kanilang mommy. Sineselebrate din daw nila ang kanilang small wins every day. Dumalaw na rin sa ospital ang ilan sa kanilang pamilya at mga kaibigan, kabilang si Valin Montenegro, at nagpaabot din ng healing prayers pati followers ni Ashley. Nagpasalamat naman si Ash sa lahat ng patuloy na nagdadasal para sa kanyang ina at kanilang pamilya. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, 3 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index o yung damang init ngayong araw. Pinakamataas ang 43 degrees Celsius na naitala ng Pag-asa sa Sangli Point sa Cavite. Pumalo naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City at Butuan City sa Agusan del Norte. Bukas, posibleng ganyan muli ang heat index sa 2 lugar na yan. Ang maaliwalas pero maalinsangang panahon dulot pa rin ang umiiral na ridge ng high pressure area sa Northern at Central Luzon. Walang kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero sa Visayas at Mindanao, may maliliit na kaulapan. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa ng malalakas na ulan sa northeastern Mindanao kaya mag-ingat sa banta ng pagbaka at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Luzon at Metro Manila. Isang Pilipina ang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasamang nasawi ng Pinay ang kanyang asawang Israeli at kanyang mga biyanan. Ito ay ikalawang insidente ng pagkasawi ng isang Pilipino sa missile attack sa Israel mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East.
Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na raw niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naulila at para sa pagpapauwi sa kanyang labi. Success sa paggawa ng kasaysayan sa kalawakan ng Artemis II ng National Aeronautics and Space Administration o yung NASA. Matapos ang mahigit 50 taon, na-break nito ang pinakamalayong naabot na distansya ng tao mula po sa daigdig. Nakatutok si Joseph Moro. Ang misyon ng Artemis II ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, We are standing by for the Integrity crew aboard Orion to surpass the Apollo 13 record. na-break ang record para sa pinakamalayong distansyang naabot ng tao mula sa daigdig. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier. From the cabin of Integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. We do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors in human space exploration. Nasa 252,760 miles ang naabot ng Artemis II, mas malayo kumpara sa 248,655 miles na naabot ng Apollo 13 noong 1970. Mismong si US President Donald Trump ang kumausap sa 4 na astronauts para bumati sa kanila. Very special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We'll establish a permanent presence on the moon and we'll push on to Mars. Ang Artemis II mission din ang kauna-unahang nakasilip sa tinatawag na dark side of the moon o yung bahagi ng buwan na hindi nakaharap sa mundo. Sa pagdaan nila dito, nasaksihan din ng Artemis II ang pag-eclipse o pagtakip ng buwan sa araw. Pambihirang pagkakataon niya na makita habang nasa kalawakan. Marami pang nakitang lunar features ang crew, mga katangian o anggulo ng buwan na di pa nakikita ng tao maging ng Apollo 13. Sa kanilang lunar flyby, pansamantala pang nawala ng signal ang Artemis II. We will see you on the other side. And we have confirmation of loss of signal of the Orion spacecraft as it flies behind the moon. We expect to regain communications with them in another approximately 40 minutes. Pero naibalik naman ito kalaunan. We are happy to say we copy. Ayon sa NASA, pabalik na sa daigdig ang Artemis II. Inaasahang matatapos sa April 10 ang 10 araw na misyon ng Artemis II, bitbit ang naitatak nitong kasaysayan sa kalawakan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Arestado ang 2 sospek sa mapangahas na pang-hold up sa isang babaeng rider sa gitna ng kalye sa Maynila. Ang biktima ay desididong magsampa ng kaso dahil bukod sa naranasang trauma ay nasaktan din daw ang kasamang pamangkin. Nakatutok si Ian Cruz. Habang nakahinto sa stoplight sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, inold up ng 2 lalaki ang isang babaeng rider kanina madaling araw. Armado ng patalim ang mga suspect. Ang isa, makailang ulit pang inambaan ng saksak ang biktima. Sa pilitan nilang kinuha ang mga gamit ng babae bago kaswal na umalis sa lugar. Ang video nag-viral ngayon. Kanina, iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga nasa kote ng suspect. Naroon din ang biktima na di napigilang maging emosyonal. Pagpasensya mo na, meron pa rin mga malalakas ang loob na tulongges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundayan ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawang to? Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Desidido ang biktima na kasuhan ng mga suspect. Bukod sa kanya, na-trauma at nagka-injury rin daw ang kasamang pamangkin na tumalon sa motorsiklo na magdeklara ng hold-up ang mga suspect. Sana mo mabulok sila sa kulungan. Kasi ang sakit-sakit po ng trauma na binigay nila. Dahil nanay ko po nag-aalala sa akin ngayon. Hindi ko po alam na mangyayari po sa akin to. Kaya sana makulong sila. Hindi ko sila patatawarin. Ayon sa Manila Police District,
Inangay ng mga suspect ang cellphone at 20,000 pesos ng biktima na pambayad sana ng bills. Itinuro nilang isang alias Dodong na pinagpasahan ng mga kinuhang cellphone at pera. Kasama ito sa pagpaplano ng gagawin nilang pang-hold up dun sa lugar. At ngayon, ongoing yung follow-up natin para mahuli natin itong si alias Dodong. Inihanda na ang reklamong robbery laban sa mga suspect. Gawa lang po ng gipit, sir. Kailangan mo ng pera? Oo, kaya para lang makita yung anak ko, sir. Sa nagawa ko sa tao na yun, pasensya na lang siya. Tawarin niya ako. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tinalakay na ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2024, 2025 at 2026 national budget. Bagamat gawain rin naman daw ng ibang administrasyon ang paglalagay ng unprogrammed appropriations, sabi ng isang dating budget secretary, lubhang napakalaki raw ng mga unprogrammed appropriations sa nakalipas na 3 taon. Ang gate ng Solicitor General, hindi ito unconstitutional. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa oral arguments na isinagawa ng Korte Suprema ngayong araw, ilang issue ang nais masagot. Labag ba sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa national budget ng 2024, 2025 at 2026? Nagmalabis ba sa kapangyarihan ng Kongreso at ang Malacanang kaugnay sa unprogrammed fund? Illegal ba ang paglobo ng Special Road Fund ng Department of Public Works and Highways? Ilan ito sa tinukoy ng 4 na consolidated case na magkakahiwalay na isinampa na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations sa national budget. 4 na amicus curiae o friends of the court ang humarap sa mga maestrado. Ayon kay former Finance at Budget Secretary Benjamin Jokno, 1987 pa may unprogrammed appropriations o standby fund sa national budget pero sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, lumobo ang halaga nito. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Ganito rin ang obserbasyon ni dating NEDA Director General Solita Monsod. Sabay-sabing ang unprogrammed appropriations, isa sa nagiging bagong anyo ng pork barrel. The new pork barrel system versus the PDAF, well, the new pork barrel system obviously is obscenely larger in scale. The unprogrammed appropriations was chosen as the place to hide the lump sum appropriations. In 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. Sabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, hindi unconstitutional ang unprogrammed appropriations pero dapat mapupondohan lamang ito kung merong sobrang revenue ang gobyerno. Kung hindi, it also loses its character as a special appropriation and instead operates as a disguised general appropriations that may serve to expand the footprint of the original budget submitted by the President. In this perfect storm, Your Honors, the violation is not found in the text of the law, but in the arithmetic of its execution. si Solicitor General Darlene Berberabe ang kumatawan sa Malacanang at sa Kongreso. Sabi niya mahalaga ang unprogrammed appropriations at hindi ito unconstitutional. Unprogrammed appropriations give the government fiscal flexibility. They ensure that a windfall does not go undeployed while public needs go unmet. More importantly, the constitutionality of unprogrammed appropriations has already been ruled upon by the Honorable Court.
Nagpaalala din si Berberabe sa separation of powers ng magkakapantay na sangay ng gobyerno sa gitna ng judicial review na hinihiling ng petitioners sa Supreme Court. Respect for the separation of powers demands the utmost wisdom of this honorable court. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. Ipagpapatuloy ang oral arguments sa April 21. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mariing inalmahan ng ilang animal rights group ang paraan ng paggamit sa isang buhay na kalapati sa tinatawag na salubong sa ginanap na misa noong Easter Sunday. Ang ibon ginamit para tanggalin ang itim na telang nakatakip sa mukha ng imahen ng Birheng Maria. Inunat ang pakpak nito at tinali gamit ang patpat at cable tie. Makikita rin ang napakaraming lobo na itinali sa naturang ibon. Sabi ng Philippine Animal Welfare Society, walang lugar ang ganitong mga klase ng animal cruelty sa mga religious celebrations. Hindi dapat may santabi ang kapakanan ng mga hayop na ginagamit sa ganitong mga paraan, ayon naman sa Animal Kingdom Foundation. Sinulatan nila ang simbahan at hininging isama nila sa kanilang ministry ang animal welfare education. Sinubukan namang kunin ng GMA News ang panig ng simbahan, ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. From Universe to Encantadia, yan ang bagong character na makikilala natin ngayong gabi na gagampanan ni Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Ang hatid niyang hiwaga, itichika ni Nelson Canlas. Mas lumalala pa ang labanan sa Encantadia. Tumanggi si Armea na tulungan si Daron sa paghahanap kay Gargan. Sumama ka sa akin. Samantala, dinala ni Cassiopeia si Gargan sa Dalum Deva kung saan haharap siya sa isang matinding sagupaan. Sumiklab din ang sagupaan sa panig ng mga sangre at mga kawal ng Lireo kontra kina Mitena, Saur, Agani, Kami at iba pang kakampi ni Gargan. Ngayong gabi, may hiwagang hatid ang buwan sa paglabas ng isang bathaluman na ating makikilala, ang mapagkumbaba ngunit makapangyarihang diyosa ng mga buwan sa Encantadia. Si Halia, nagagampanan ni 2025 Miss Universe third runner-up at Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Ano kaya ang gagawin ni Halia na labis na ikagugulat ni Gargan? At ano-ano pa ang ibang kakaharaping pagsubok ng mga tagapangalaga ng brilyante. Tutukan yan gabi-gabi sa Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.